So, what's up guys? I am Cesar B. Collado, and for today's video, may babahagi akong isang super interesting na story from history. At hindi lang basta story ha. This is actually considered the world's first novel. Yes, you heard that right. Ang title nito ay The Tale of Genji, written by Murasaki Shikibu, Japan, more than 1,000 years ago. Yes, 1,000 years ago lang naman. So, imagine, may novel na ang mga tao habang wala pang cellphone, internet, or even printing press. So, tara, alamin kung tungkol saan ito at bakit hanggang ngayon pinag-aakalan pa rin siya. Ang bida ng story ay si Hikaru Genji, also known as the Shining Prince. Anak siya ng emperor, pero dahil sa politics sa royal court, hindi siya pinayagang maging tagapagmana ng trono. Instead, ginawa siyang ordinary noble at binigyan ng apelidong Genji. Pero kahit ganon, stand out pa rin siya. He was known for his intelligence, talent, elegance, and good looks. Kaya naman, marami siyang naging romantic relationships throughout his life. At dito, umiikot ang malaking bahagi ng story. Love, relationship, and emotions. Pero hindi ito simpleng love story lang. Ipinapakita nito kung gaano ka complicated ang feelings ng tao. May jealousy, longing, heartbreak, at regret. Makikita rin dito ang buhay sa Heian era Japan, lalo na sa royal court. Sobrang importante noon ang poetry, music, magandang pananamit, at tamang asal. Isang maling galaw o salita lang, pwede nang masira ang reputation mo. Isa pang mahalagang theme sa story ay ang Japanese concept na mono no aware. Ibig sabihin nito ay ang lungkot na dala ng katotohanang walang permanente sa mundo. Beauty fades, love changes, people grow apart, and life moves forward. Kaya habang nandyan pa ang isang moment, mas lalo natin itong na-appreciate. At isa sa pinaka-amazing dito, ang author na si Murasaki Shikibu ay isang babae at court lady. Sa panahon niya, bihira ang females writers, pero siya ang nakagawa ng isang literary masterpiece na pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Dahil dito, nabigyan din tayo ng mas malalim na understanding sa feelings at experiences ng women noong panahon na iyon. So, in the end, the tale of Genji is more than just a story about one man's life. Ito itong bintana sa history, culture, at tunay na damdamin ng tao. Kahit sobrang luma na nito, relatable pa rin ang themes niya today. Love, loss, change, and the passing of time. Dahil nga kahit gaano pa ka-modern ang mundo natin ngayon, human emotions stay the same. And that's it for today's vlog. So, bye-bye!